Senador Mark, bago kong balikan si Yun. Ron. So yeah, Yun naman. the other trailblazer tawagan natin. I think that's what SV wants to do, no? To be trailblazer like others is Senator Trillanes, no? In Caloocan. And then nung isang araw nagpost siya ng picture na nag-meet din sila ni Vico Soto. Ano bang alam mo dun sa meeting na yan? And how important it is for him to work with those established mayors and who have also a huge following and all of that. Do you think that could be helpful at all? Kasama ko. I was there. Oh, you were there, di ba? Oh, So, yun nga. definitely. I Pakikwento, was there. what happened? Sumama ako doon sa Oo, meeting nilang sumama ako doon dalawa. sa nakasama ako doon sa meeting, narinig ko yung mga pinagkwentuhan nila. And then in fairness to Pero hindi mo sasabayin sa former amin. Senator Trillanes, ano 'yan? Narinig mo yung kwento nila, pero hindi He mo was he sasabihin was sa amin. open to sorry? Sige He lang. was open to kumaga he wanted to learn. He wanted to learn as much as possible dun sa experience ni Vico in taking on the Eusebius. So, kinuwento ni Vico yung lahat ng ginawa niya, how he ran a very simple campaign. Pupunta sila sa isang lugar, aalisan ng kuryente, tapos wala silang malaking gastos for the stage. Pupu Minsan sa likod lang ng pickup. So, napaka-guerrilla style. Even during the main campaign period, Correct, guerrilla guerrilla style style. pa rin. So they exchange notes. Tinignan ni Trillanes, nasaan na siya ngayon as compared kay Vico at that time nung tumatakbo siya. And ayun, aside from that, he also said sinabi na din niya yung mga problema sa Caloocan, yung corruption, how he was able to kumaga hindi lang doon sa election part, doon sa campaign part, maski kung sakaling manalo, he is also asking questions na how did you deal with ganitong corruption, yung mga malalalim na yung mga SOP, yung mga so it was nice to see Trillanes na of course 12 years nang naging senador pero ito is still asking someone younger na mas may experience sa kanya pagdating sa pagpapatakbo ng LGU. Local. That was a very nice touch. At saka tignan mo yung itsura ni Trillanes, no? Parang, alam mo yung estudyante na stress sa magaling na professor. Yung parang, oh my God, ang hirap pala maging mayor. Nakita mo ba yung picture nila? Yung parang, nakaganon parang nagtuturo ng calculus yung teacher niya. Tapos si Vico parang yung genius na, alam mo, yung mga mathematician. Ganito ang gagawin namin formula. Tapos si Trillanes nakaganon. Sir, ang hirap naman yan, sir. Saan, Ganon. saan pinalabas yan? Saan pinalabas? Pinost niya sa ano niya, sa Twitter niya. No, pinost lang sa Facebook tsaka Ah, sa TikTok Ay, TikTok. yung sa videos of the meeting. Pero yung mga pinag-usapan hindi na pinost. Hindi, kaya Kinuwento na nga lang. dito ka, Mark, So, para ano, maritas mo na joke. para ikwento ko yung mga pinag-usapan nila na pwede kong ikwento. Yun, Sige. basically yun naman, yung experience ni Vico sa pagtakbo, tapos nung nakaupo na siya, how he dealt with corruption, with yung mga loyal dun sa dating pamilya. So, productive nung kanilang pag-uusap. And maraming nakuha din. And talagang ganado itong si Sunny. Kasi sa mga surveys na lumalabas, may mga surveys halos pantay na. And napasipag. Halos araw-araw iikot. I think sa buong December, halos araw-araw susuyod, magpapakilala, iikot sa palengke, iikot sa barangay, house to house. So talagang I think he's enjoying yun ang impression that I get na he's enjoying yung Halika. bonding with local, Halika. getting to know the yung bawat sulok-sulok ng Caloocan, and it's a new experience for him. Although matagal na siya sa politika, yung ganun kasuyod, ganun ka diretso sa tao at yung mga problema ng mga. And sinasabi nga niya sa interview mo, hindi namin masyadong ramdam yung national dun sa local Oh, eh. yung partisanship. Wala pa. Oh, walang partisanship masyado. Oo wala Basics pang lang, lumalapit sa basics. amin na DDS na parang aawayin kami doon. Wala pang experience na kahit anong ganun. So hiwalay eh. Hiwalay yung awayan sa nasyonal doon sa local na mas malapit sa bituka, mas malapit doon sa nararamdaman ng mga tao. And di nga, ang sinasabi nga naman niya, yung sa Caloocan, medyo napag-iwanan na if you would look at Valenzuela, kahit yung ginagawa ni Yorme sa Manila. So si Trillanes, he has the advantage of getting advice from two of the top Metro Manila mayors.
kay Vico at kay Isko na kapartido niya ngayon sa Action. And si Vico also is galing sa Action. So parang ano nga in a sense parang blue wave yung nangyayari with Sunny. Ang request ko lang sana sa mga pinks at sa mga opposition, um kailangan ni Mayor Sunny ng suporta kahit through social media. Yung mga trolls and yung mga ano kasi pinag-iinitan na din siya after nung sa Quadcom yung ginawa niya kay Digong. So siya yung target ngayon nung mga trolls nung DDS. So a little help on that front would go a long way doon sa ginagawang kampanya ngayon ni Trillanes sa Caloocan. And it's a major city na that could be very in 2028. That could be Stronghold. very Yeah. strategic in 2028 kasi Beachhead, yeah. ilan ang population ng Caloocan? I think 2 million yata the last time I checked. So it's a major 1.7. city na yun. 1.7. So if you could have that if that city could be under a mayor na kaalyado ni Risa Ontiveros, di ba? Na kakampi ng side na 'yan. So malaking bagay talaga. So yun lang naman yung observation ko doon. Sir Ronald, Kamusta si Egay Arice, Mark? Mabigat yung Balikan, laban kay Ronald. mabigat yung laban kay Mitch Kahayon, yung incumbent. After no split ni Egay tsaka ni Trillanes, walang animosity, walang galit, walang ano. Hindi na lang nagpapansinan, hindi na lang pero kasi ah, may mga leaders, kumbaga nagkaka-intersect ng mga supporters eh. So wala na lang sinasabi on both sides. Kumbaga na lang, neutral na lang sila on both sides. Hindi na din naglaban ng congressman si Sani doon sa distrito nila. Pero ang problema kasi ni former Congressman Egay, itong si Mitch, syempre incumbent, and yung mga incumbent nga ngayon, medyo alaga talaga eh. And ang push nila is ma-re-elect lahat ng incumbent. Kaya medyo mabigat at medyo maraming bumababa ng mga ng mga suporta coming from the national government. So yun ang medyo delikado for Yeah, medyo Congressman Egay. correct. Medyo challenging yan. Sir Rod, what do you think about what Trillanes doing? Do you think he's ticking all the boxes? He could be an example of this national to local transition against all odds. Kasi mahirap din talaga yung position ni Senator Trillanes. Dami na nabangga eh. But dami rin kakamping galit sa kanya the other month. Muntik pa ako nadamay, charot. Sir Ronald, ikaw nga may kasalanan eh. Tingin ko uphill yung laban niya, pero hindi naman ibig sabihin na uphill ay wala siyang chance, no? Sabi nga niya kahapon ay very inspired siya dahil sa kanyang mga sorties, no? Ay hindi niya nakikita yung mga dynamic, sabi nga ni Mark kanina, sa national na nagiging negative sa local, no? At yung sinasabi nila na baka maapektuhan siya nung pagiging anti-Duterte niya, hindi niya nakikita. Dahil nakikita niya sa baba ay sumisigaw pa yung mga tao against Duterte. No? At siguro mas magiging dynamic dyan, pareho silang Marcos yung incumbent na kalaban niya at saka siya ay parehas malapit sa Marcos government. So hindi ko alam kung ano yung magiging conduct dyan. Hindi naman malapit, Sir Ronald. May isang factor pa dyan, Richard. Non-aggression pact. Bukod sa kampi naman sila pareho kay Marcos, ang isang factor dyan is kung sino yung posible nilang suportahan sa 2028. Yun ang medyo that would also play a role near election time eh. Kasi yun nga, yung mga malapitan, although na kay Marcos ngayon, medyo malapit din sa mga Duterte. Hindi lang medyo, malapit din sa mga Duterte. So si Trillanes, syempre alam din natin. So medyo factor din baka yung mas yun, 2028. down the road, sinong maasahan mo? Correct. Sino ano maasahan mo? bang partido ng mga malapitan, Mark? Anong partido nila ngayon? Anong partido ng mga malapitan ngayon? Hati-hati. Hindi, yung kalapitan ng malapitan. Yung incumbent, yung kalaban ni Trillanes, anong partido niya? Hindi ko pala kabisado. Paano kanyan magpe-play yan? Halimbawa, kung Partido Federal siya, or siya ay lakas NUCD, no? Partido Federal, sila Sandro yan. No?
At ang lakas kay speaker 'yan. So depende ano bang partido nila. Marami kasi sa Hindi ko mga kabisado local yung partido federal eh. kasi hati-hati yung partido nila eh. Mas tinitignan ko kung sino yung posible nilang suportahan sa 2028 eh. Kung babasahin ko kung paano ko sila kakilala ngayon, pakiramdam ko magsasara sila eh. Yun yung ano. Ngayon Pero okay sila kay presidente, pero but I don't think pero I yung think support 2028 kasi sila yung unang lalapitan ni Sara eh. yeah, pero Sila yung yung unang support kasi mga ng Malacanang, babaliktad. yung support kasi ng Malacanang hindi pa ipa-factor in yan eh. Halimbawa, kung sila ay Mm. lakas, bubuhusan sila ng lakas. Kung sila ay partido Mm. federal, bubuhusan sila ng partido federal, no? Kaya Mm. kaya tinatanong ko nasaan ba yung Hindi, but panimalapitan. definitely yung tatlong congressman nila si Oka, si Mitch, tsaka yung si Asisio na Hmm. kampi lahat sa incumbent ay okay with speaker. So definitely may suporta sila coming from Congress para ma-re-elect sila na Oh, magagamit din yung nila to support yung kanilang mayor. karamihan kasi ng congressman nasa lakas eh. Karamihan ng mayor Mm. at saka governor nasa partido federal. So, Mm. yun yung they can have the best of both worlds, no? At Mm. syempre, hindi sila kokontrahin publicly ng Partido Federal at saka ng lakas, no? Kaya ano ba 'yan? Magiging zona libre ba 'yan, yung Caloocan? Magiging zona libre ba 'yan o Hindi ako officially pwedeng magsalita itataas yung sa Ronald eh. officially itataas yung kamay nila ng administrasyon? Hindi ko pa, yan yung isa sa mga Ah, bagay na na ah. abangan Kaya na lang Mark natin ha, next year. Ah. mag-aral ka na mabuti next time. Magtatanong si Professor Hindi Ronald ko pwedeng Llamas. hindi ko may Napapahirapan mo maririnig naman, pero Ronald eh. oo, ano na lang natin next year para Senador yan. hindi Hindi na tayo siya spokesman nakukuryente. ng LGU. Pasensya na, Senador, dito sa pasaway namin kasama ay nag-quiz ka talaga ng Pero big... iikot ako dyan sa Caloocan next week. Mangangampanya na, hindi mangangampanya, hindi pala mangangampanya, magpapakilala na ako dyan sa Caloocan. Iikot Mm. na din ako sa mga barangay ng Caloocan next week. So, yun. Now to the last part, just in case you forgot, our president is Ferdinand Marcos Jr. We barely discussed him 1 hour into this conversation. Salamat kay Sir Ronald sa mga binuking mo na malapit kay BBM. The other day, BBM visiting Catanduanes, isa sa mga probinsya na natamaan ng back-to-back-to-back na super typhoon. Grabe talaga. From Christine to Pepito, Peping, lahat na yan, di ba? At while he was in Catanduanes, he confirmed na nag-usap na sila ni Donald Trump, greatest president. At sabi na ni Donald Trump, how's Imelda? Wonderful woman. Great woman. Sir Ronald, anong basa mo dito sa ano? So, iyakan na ba ang mga DDS? Kasi 'di ba the great Duterte delusion was that Trump will come to Tatay Digong's rescue and dump PBM and Biden for life. Anong basa mo dyan, Sir Ronald? Well, How Imelda? definitely. How Imelda? Definitely, it burst their bubbles, no? Dahil nung presidente sila, Pati sila nagkaroon sila, Bongo, 'di ba? Bato yung din sinasabi. nagkaroon Donald kasi sila Trump. ng kantahan sa karaoke, My Way. So akala nila ay yung ganong klaseng pagtrato sa kanila ni Trump ay will last forever, no? Parang hindi nila kilala si Trump, no? Hindi nga. Ikalawa, yung posibleng maging Secretary of State ni Trump, si Yari tayo. Rubio, ay supportive doon sa ginagawa ng US dito sa Pilipinas, sa West Philippine Sea at saka sa South China Sea. Which means na hindi nila tutulungan yung mga pro-China, yung mga politicians, political leaders sa Pilipinas na clearly pro-China. At they will continue supporting the Marcos government, no? So yun yung malinaw dito sa mga nag-unfold na appointments at dun sa history ng relasyon ni Trump sa mga Marcoses. At ikatlo, duda ako kung magbabago yung mga policies, yung foreign policy dito. Baka nga, nakikita ko nga, baka mag-scale up pa in terms of engagement against China yung US dito sa region, no? Mark, ano bang narinig mo dyan? 300,000 daw na Pilipino daw na TNT sa US? I didn't know it was that large.
I thought like tens of Oo thousands. nga, ang dami nga eh. Grabe, So, It's larger. ayun. It's Ginusto natin yan. larger. Pero sige. It's not 340, it's a million. Yun nga, yun Hmm. lang yung accounted. Ang Obviously, totoong number mahirap nasa mag-account. milyon. Yeah. Yeah. Hmm. Ayan, ginusto natin yan. So, ayun. Hindi natin Welcome ginulo, home. wala nga tayong binoto. Pero, Mark, ang daming pro-Trump sa Philippines na excited. Trump, Trump, Trump. Sabi ko, Trump kayo ng Trump. Di ba, lalo tayong mayayari dyan. Alam mo yung movie na Django, yung si Samuel Jackson, yung talagang patay na patay siya kay Leonardo DiCaprio. Alam mo yung Ronald, yung character. Oo. Django Unchained. Yeah, like, yung si Samuel Sa akin, Jackson, Richard, yung love na love niya si DiCaprio. Minsan parang, bakit natin gusto yung mga tao na kakawain lang yung mga kamag-anak natin dyan, di ba? Well, marami kasi mga Pilipino na mas conservative pa sa mga Republicans eh. 'Di ba? Sa issue More ng blonde than religion, blonde, more than sa Trump, more issue ng Trump than Trump. religion, abortion, divorce, sa issue ng anti-immigration. Maraming mga Pilipino, ang sa tingin religion nila, na lang. lalo na yung mga older generation, ang tingin nila ay they work hard para maging American citizen. At itong mga bagong salta na mga TNT, na mga Fresh off the boat. undocumented, Mga FOB. ay dapat naman talagang Ating dangay. yan. Dapat naman talagang i-deport yan. Lalo na yung mga nakikita nila mga Hispanics at saka mga Africans, no? Kaya Sa akin, sorry. kaya ako naman yun hindi bago, no? At panghuli ay ang tingin ko si Trump ay magpapakita siya na yung kanyang campaign promise ay ginagawa niya, pero tingin ko ay he will definitely fall short of his campaign promise. Ang kanyang uunahing i-deport ay mga may kaso na mga migrants na Haiti, undocumented, no? El Salvador, Ikalawa, Africa. yung mga nag-file for asylum, no? At ikatlo, medyo selective. Dahil yung mga farm workers nila, hindi nila matatanggal yon, and most of those are undocumented, no? Are illegal. Kung tatanggalin nila yon, walang aani ng kanilang mga prutas. Walang aani ng kanilang mga gulay. Dahil most of those are illegal migrants, no? Wala namang mga puti, wala namang mga green card holder ang magtatrabaho sa init ng araw doon sa mga farms. Yung kukuha ng kanilang mga basura, yung maglilinis ng mga imburnal, most of those are illegal or mga undocumented. Kaya kung yun ay tatanggalin nila, sinong puti ang maglilinis ng mga imburnal nila, no? Etc. etc. So, marami ring mga nurses na undocumented, no? Kaya yun, delikado. I doubt kung isasagad ni Trump yan. Katulad ng sinasabi niya na gagamitin niya ang US military, gagamitin niya ang National Guard para sa mass deportation. Ikaw, Mark, you were about to say something dito sa issue ng deportation and all. Kasi in terms of foreign policy, wala talagang aasahan yung mga DDS. Talagang wala yung mga sinasabi nila na they're out of line for thinking that. Pero in terms of strategy, I think doon sila excited eh. Kasi kung maaalala natin, 2016, halos pareho lang naman ang style na ginawa ni Trump tsaka ni Digong sa social media and all. So that style of populism, parang feeling ng mga DDS is in fashion again with dun sa panalo ni Trump. And that's a wake-up call din para sa mga mga kababayan natin na ayaw nang makabalik sa pwesto yung mga Duterte. Na mas tignan kung saan nagkamali yung Democrats, hindi nila pinapakinggan yung ordinaryong tao, mas concerned sila sa culture war, so mas concerned sila sa ganito, mas concerned sila siraan si Trump, kesa fokusan yung talagang problema nung araw-araw na mga Amerikano. And yan, that's a wake-up call din dito sa Mark, atin. that's a very important point because I forgot to mention it. Sir Ronald was saying baka magka-January 6 na rin tayo dito. Sir Ronald, di ba sabi mo kanina baka magka-January 6 din tayo? Baka They will attempt there will be a that, people power against. Dahil ang problema kasi ng mga Duterte, Mark, tsaka Richard, hindi na pwedeng tumakbo si Digong eh. Di ba? Hindi na siya pwedeng tumakbo eh. At nakita naman yung difference between Sara and Digong.
doon sa Senate hearing tsaka sa Quadcom. Yung wit, yung bardagulan Malayo. ni Digong at yung kanyang humor, no, ay hindi kaya ni Sara. 'Di ba? Hindi kaya ni Sara. At the more na expose si Sara, ay nagbubaba siya sa ratings, no? Kung si Digong 'yan, halimbawa, kung si Digong makakatakbo pa uli sa 2028, that will be a different scenario. No, that will be a different scenario. Pero hindi na siya makakatakbo eh. Oh. Hindi pwede, di Kaya ba? ang focus nila ngayon ay si Sara, no? Alam ko hindi na pwede tumakbo si Digong, di ba? Even constitutionally. One time, Hindi na hindi na pwede, di nga. ba? Unlike in the Hindi na nga. US na pwede magkano. Kaya nga sabi ko, kung sa system natin, katulad sa US, na pwede pa siyang tumakbo, then that will be very, very dangerous. No? That will really change the landscape. Pero dahil hindi na siya pwede, they are stuck with Sara. They are stuck with Sara. Sa bagay, Nawala yung wit. Nawala yung wit. Wala yung political sense ni Digong. Di ba? Digong can get away with a lot of things eh. Si Sara medyo hirap eh. Halika. Sir Ronald, halika. No, I mean, last point, actually, we had January 6 before January 6, di ba? EDSA 3 ni ERAP, di ba? Halos umakyat pa sila sa Malacanang and all, di ba, Sir Ronald? Do you think that's viable here in Manila, that the Dutertes with some of their supporters pull off more successfully what ERAP pulled off to scare BBM or something like that? It has less to do with Duterte supporters. It has more to do with those who are anti-Marcos. No? At whether that will happen is another thing. Ang sinasabi ko lang, there are forces who are planning it. There are forces who are planning it who are not necessarily pro-Duterte. No? Who may combination ng mas anti-Marcos. Whether they can do it, I'm not too sure. No, I'm not too sure. Dahil gagawin kasi yan to trigger a mutiny. Kumbaga, it is in service of a mutiny. You have people in the streets, you use that as a trigger to create a mutiny. Without a mutiny, nothing will happen. Ang problema doon sa mutiny, ang problema doon sa target nila ng mga sundalo, they won't support a pro-China alternative. They won't support a pro-China political project. So yun naman yung problema nila. Kaya I doubt if it will succeed even if meron mga nagpaplano. Ang sinasabi ko lang ay may mga nagpaplano. At on that Marites note, thank you very much to our Mr. 0.6%. Malapit na mag Martin level. 1% na, Sir Ronald? 1% ka na ngayon? Sa SWS, which is weird dahil hindi naman ako kandidato, hindi naman ako nag-file. Bakit ako sinasama? Troll ka pala ng SWS. And of course, our legitimate senatorial candidate. Sorry, Sir Ronald, di ko sinasabi ni ka legit. But our legitimate senator candidate excited na mag-BGC building, Senator Mark Gamboa. Senator Mark Gamboa, paano pwede tumulang mga tao sa'yo aside from buying yellow shirts like you? Wala, social media. Hanapin lang Senator Mark Gamboa. And ang huling panawagan ko lang, Richard, like I said, yung Mindanao Railway, baka naman po pwedeng mabigyan ng budget para maramdaman ng mga taga Mindanao naman na importante sila at kasama sila dun sa pag-unlad ng bansa. Konting dagdag budget lang para masimulan naman yung project. Kaya ang problema kasi dyan sa Mindanao Rail, Mark, ang nagpromisa dyan was China. Kasama yan doon sa $24 billion na commitment ng China na hindi pumasok. No, medyo malaki yan, no? Medyo. Yun yung pa. Kaya sa akin naman, kahit masimulan lang habang naghahanap ng mapakita lang sa tao na makalagay lang ng release diyan. Maramdaman ng tao na umaandar yung proyekto. Hindi kasi ganoon ang big ticket projects eh. No, hindi pwede isang release lang eh. Kailangan medyo kumpleto yan eh. No, dapat medyo kumpleto. Dapat si Donald Trump, huge project. Millions and millions. Yan ang kailangan natin. Pero sabi nga ni Mark, performative daw. Maglagay lang tayo ng konting post. Alam mo, Mark, wag mo naman bookingin yung performative. Yung trolley.
Lagyan mo ng trolley, di ba? May riles dyan, may Ano yung trolley. penguin? Naka-trolley muna. Yung penguin underground trolley sa Di ba sa gata. riles natin, may trolley na umaandar, ginaganon-ganon? O, yun muna. Sampalok na Habang yan. wala pang budget. Sampalok na yan. Basta Home meron. along the Riles. Ginawa mo na Home along the Riles. Kulang na lang. May dolphin na rin sila dyan. Thank you so much, Okay. aking mga minamahal na kasama RRM. Hopefully next week back to studio naman tayo. Mga kasama natin. And hopefully we'll have other interesting people including si Ellie, sabi ko Ellie Soriano. Ellie San Fernando. Yan, TikToker ng bayan. Sige Sir Ronald, Mark, have a good night and talk to you soon. Good Mabuhay.